Ang lalaking yon, ulit niya at palihim na tinignan ng kapatid. Kapag malaman nito na may ibang lalaki siyang kinatagpo kagabi, kaya hindi niya nasunod ang plano nito ay siyang mananagot. Lumabas siya ng gate at nilapitan ng lalaki. Ano kailangan ng boss mo sa akin? Umiling ang lalaki. Hindi ko alam, miss. Bastang sabi niya ay dalhin ko kayo sa kanya ngayon din dahil gusto kanyang makausap. Sandali, sino ba kayo? Anong kailangan niyo kay Emerald? Biglang sabad ni Sandra. Tinangkapan nitong hawakan siya sa braso upang pigilan pero ipiniksi niya yon. Wala, may nais lamang silang sabihin. Sige na, pumasok ka na sa loob at sasama lang ako saglit sa kanila. Tulad ng sinabi, sumama nga si Emerald kay Noriel sa ilalim ng mapanuring mata ni Sandra. Nang makasakay sa kotse ni Emerald, ay sakto namang lumabas mula sa kusinang kanilang ina. At ang unang hinanap ay si Emerald. Narinig kong boses ni Emerald. Nakauwi na ba siya? Bakit hindi man lang siya nagpakita sa akin? Alam ba niya kung gaano ko nag-aalala? Dahil kagabi pa siya hindi umuuwi. Nang marinig ni Sandra ang boses ng ina, ay kagad niya itong binalingan matapos utusan ng kasambahay na isara ang gate. Mahigpit niya itong niyakap. Hayaan niyo na siya, ma. Oo, umuwi nga siya pero kagad ding umalis. Dahil may sumundo sa kanyang nakakotse. At sa tingin ko, ma, nilingon ni Sandra ang ina na may nakakalokong isi sa labi. Sino mag-aakala na isa palang kabit ang pinakamamahal kong kapatid? Nakakasiguro ako nang sumundo sa kanya isang lalaking may asawa. Nasindak sa labis na gulat ang ina ni Sandra nang marinig ang sinabi niya. Mahigpit siyang itong hinawakan sa braso at agad na kinumpronta. Nakakasiguro ka ba sa sinasabi mo, Sandra? Nakita mo si Emerald na sumama sa lalaking meron ng asawa? Bakas na bakas ang pagtataka sa mukha ng ina. Yes, ma. Hindi ako nagsisinungaling sa inyo. Kahit natawagan mo pa ngayon si Emerald at tanungin. Nagsasabi ako sa inyo ng totoo. Isang malanding babae si Emerald na pumapatol sa lalaking may asawa. Samantalang si Emerald ninakusahan ng kapatid na pumapatol sa lalaking may asawa'y nakarating na sa penthouse ni Frederick. Ipinatawag niya ito upang kausapin tungkol sa isang kasunduan na kanyang naisip dahil na rin sa kanyang lola. Mabuti naman at pinaunlakan mong paanyaya ko sa'yo. I was not sure if you agree. Lalo na dahil tinanggihan mong pera na ibinigay ko sa'yo. Umupo si Frederick sa pang-isahang sofa habang kaharap ang babae na abala sa pagmamasid sa kabuuan ng bahay niya. Ito ang penthouse na tinutuluyan ni Frederick kung gusto niyang mapag-isa. Pero magmula nang malaman niya na si Calistang nawawala niyang kapatid ay sa mansyon na siya naglalagi. I have a proposal for you, Miss Emerald. Nilapag niya isang folder sa glass table na siyang umagaw ng atensyon nito mula sa pagmamasid sa paligid. Anong proposal? Bakit mo ba ako pinatawag dito? Hindi ba't aksidente lamang pagkakakilala natin kagabi? Tinapunan lang ng tingin ni Emerald ang folder saka muling binalik sa kanya. Ang nanguusig nitong titig. Oo, alam ko aksidente lang nangyari sa atin at kahit nalasing ako, ay alam ko rin na akong nakauna sa'yo, Miss Emerald. Pananagutan kita kung papayag ka sa gusto kong mangyari. Sumandal siya sa sandalan ng upuan saka humigop ng tsaa. Diretsong kanyang tingin kay Emerald na ngayon ay tahimik na nakatingin sa kanya bago kinuha ang folder na nilapag niya sa mesa. Kasal? Magpapakasal ako sa'yo? No! Hindi pinigilan ni Frederick ang babae nang bigla itong tumayo. Naiiling na inilapag ni Frederick ang tasa ng tsaa sa mesa. Saka nginitian ng tinangala ang babae. 1 year. 1 taong kontrata lang ang hinihingi ko sa'yo. Kasal natin at pagkatapos nun ay magiging malaya ka na. At huwag kang mag-alala dahil kahit na mag-asawa tayo sa papel, hindi natin gagampanan ng bagay na ginagawa ng mag-asawa. Kailangan ko lang ng asawang may pipresinta sa aking lola. Natigilan ng babae sa paglalakad at tila nag-iisip. Sa sinabi niya pero bago ito makasagot ay biglang tumunog ang phone nito. Lumabas ito ng kanyang penthouse nang hindi nililingon. Walang buhay na muling napasandal sa upuan si Frederick at tahimik na nahilot ang sentido. Saan na naman kaya siya maghahanap ng babaeng ipapakilala bilang asawa sa kanyang lola? Sawa na siyang makinig sa pangaral at pamimilit nito. Mostly, all the woman that his grandmother arranged for him for a blind date like him. But he didn't feel the same at all. Mukhang hindi pa talaga siya nakakahanap ng babaeng para sa kanya. Nang makalabas si Emerald, ikagad niyang sinagot ang tawag ng ina. Hindi siya nakauwi kagabi kaya't sigurado siyang nag-aalala nito sa kanya. Ma, nasaan ka, Emerald? Tama bang narinig ko na sumama ka sa isang lalaking may asawa na? Kaya hindi ka nakauwi kagabi. Nagkasalubong ang kilay ni Emerald nang marinig ang galit na boses ng kanyang ina. Ma,
Ngunit hindi siya hinayaan ng kanyang ina na magsalita dahil naunahan siya nito. Emerald, sinasabi ko sa'yo, ano bang tinuro namin sa'yo para suwayin mo kami ng ganito? Bakit ka nakikiapid sa lalaki may asawa na? Umuwi ka ngayon din, Emerald. Pero ma, hayaan niyo muna akong magsalita para makapagpaliwanag ako sa'yo. No, you despicable woman. Ang buong akala ko pa naman ay iba ka sa kapatid mo. Pero binigo mo ko, Emerald. Gayon din ay umuwi ka na. Mapait nang umiti si Emerald matapos ng panluloko sa kanya ni Sandra. Pati sa kanilang inay magsasabi to ng kasinungalingan. Matagal niya nang alam na napakabayas ng kanyang ina kay Sandra. Kahit pa siyang tunay nitong anak, nilingon niyang nakasarang pinto. Kung uuwi siya ngayon tulad ng sinabi ng kanyang ina, ay siguradong pagagalitan lamang siya nito na may kasamang pang-iinsulto mula kay Sandra. Nakaramdam siya bigla ng pagkapagod sa mahigit na 2 dekadang pakikipaglaban sa atensyon ng ina. Mabilis siyang naglakad at kumatok muli sa pinto. Ilang segundo lang siyang naghintay at muli itong nagbukas at nagpakita sa kanya. Ang lalaki na kaniig kagabi. Ang agreement na sinasabi mo, valid pa ba? I agree with your conditions. 1 taon ng kontrata ng kasal nila at sapat na yon kay Emerald. Para magkaroon ng pansamantalang tirahan habang galit pa sa kanya ang ina. Matapos basahing mabuti pirmahan ng kontrata, ay iniwan na siya ni Frederick. Ang lalaki magiging asawa niya at hinayaan ng assistant nito para gabayan siya sa maaari niyang gawin para sa kasal nila. Dahil walang divorce sa Pilipinas, ay napagpasya nila na magpakasal sa ibang bansa kung saan legal ang diborsyo para kapag matapos ng kontrata, hindi sila magkakaroon ng problema. Ang hindi maalis isipan ni Emerald ang pinakaunang rules na binigay sa kanya ni Frederick. Don't fall in love. Mahinang ulit pa niya. As if naman mahuhulog ang loob niya sa isang lalaking walang ibang naiisip, kung hindi trabaho at hindi pa marunong magpahalaga sa isang babae. Bago umuwi ay dumaan na muna siya sa Swiss bar at dahil nakilala ni Noriel ang may-ari ng bar na napag-alaman niyang kapatid pala ng magiging asawa niya, ay kaagad sila nitong pinapasok kahit pa hindi pa yun bukas para sa customers. Yun ay dahil kinakailangan ni Emerald na kumuha ng kopya ng CCTV video kung saan nilagyan ni Sandra ng droga ang kanyang inumin. Kailangan niyang ipakita ito sa kanyang ina na ginawan siya ng masama ni Sandra. Ngunit sinong mag-aakala na pag-uwi niya sa bahay nila ay isang sampalang ibubungad sa kanya ng kanyang ina. May gana ka pang umuwi, Emerald? Pagkatapos ng kalokohan mo kagabi at galitin ng iyong ama? Hindi mo ba alam na akong pinagbuntunan niya ng galit dahil sa kalandian mo? Isang malakas na sampalang muling dumapo sa kanyang pisngi. Matapos magsalita ang ina, nakagat ni Emerald ang labi sa sakit at namamasang mga matang tumingin sa ina. Hindi siya nasasaktan sa sakit ng sampal, pero sa salita ng kanyang ina, namanid ang kanyang pisngi pero hindi ang kanyang puso. Bakit siya kakagad-agad na hinusgahan ng kanyang ina kahit wala naman siyang ginagawang masama? Bakit ba sa mata nito at ng kanyang ama, ay siya na lang palagi ang mali at hindi ang panganay ng mga ito? Pinigilan niya mga luha at walang emosyong tinitigan ng ina. Pero hindi nagsalita, sa kadali-daling umakyat sa kwarto at kagad na nag-empake. Sinundan siya ng kanyang ina't nang makitang ginagawa ay lalo tong nagalit. Emerald, talaga bang ganong katigas ang ulo mo? Talagang aalis ka sa pamamahay na ito upang makiapid sa lalaking may asawa na? Hindi niya sinagot ang ina at mabilis na nag-empake. Hindi siya nagdala ng maraming gamit kung hindi mang importante lamang dahil sigurado siyang makakabili naman siya ng mga kakailanganin sa pera na ibinigay sa kanya ni Frederick. Bago bumaba ay hinawakan siya ng kanyang ina sa braso upang sa huling pagkakataon ay pigilan. Emerald, anak. Malambot ng boses nito pero hindi natinag si Emerald. Anak, hindi ka na ba talaga magpapapigil? Sa ganda mong yan, sa tingin mo ba, ay walang lalaking iibig sa'yo? Why are you insisting on being with a married man? Hinawakan niyang kamay ng ina upang tanggalin ito sa pagkakahawak sa kanya. Saka mapait itong nginitian. Ma, ganun na ba talaga kababang tingin mo sa akin? Sa tingin mo ba talaga, papatol ako sa lalaking may asawa na? Hindi niya na hinintay ang sagot nito at dali-daling bumaba. Ngunit sino mag-aakala na bago siya makalabas ng bahay ay maabutan niya sa salas ng magamang Sandra at Camillo. Ha! At may gana ka pang magpakita dito, Emerald. Matalimang matang salubong sa kanya ng ama at kasing lamig ng yelo ang boses. Sige, at umalis ka. Sumama ka sa lalaking sa tingin mo ay may maibibigay sa'yo. Sis! Panindigan ba talagang pagiging kabit? Sabad naman ni Sandra na puno ng pang-uuyam ang boses. Nanatiling tahimik si Emerald at hinayaan ng dalawa na magsalita. Lahat ng galit at hinanakit niya sa pamilyang ito ay kinimkim niya
Mula nang magkaroon siya ng muwang, ay unti-unti umalpas pero pinili niya yung kontrolin. Pamilya niya pa rin ang mga to, kaya hanggat maaari ay ayaw niyang umalis dito na nagkaroon sila ng lamat sa isa't isa. Okay lang na masaktan siya sa mga masasamang salita ng mga to. Kung alam ko lang na isang malanding babaeng papanganak ni Vanessa, ay sana pina-abort na kita. Matagal nang naririnig ni Emerald ang paulit-ulit na pag-ayaw sa kanya ng ama dahil isa siyang babae. Ang ini-expect kasi ng mga to ay maging isa siyang lalaki, pero dahil hindi natupad, mula nang ipinanganak siya, iba ng turing ng kanyang ama sa kanya. Hinamig niya ang sarili at humugot ng malalim na hininga sa kadiretsong tindig na nagsalita sa harapan ng tatlo. Katabi na rin ng mag-ama ang kanyang ina. Ma, pa, aalis na ho ako sa pamamahay na ito. Bumalik lang ako para kumuha ng aking gamit pero bago yon ay may nais sana akong sasabihin sa inyo. Nang marinig ang sinabi niya ay nakita niyang panik sa mukha ng kapatid at sa sulok ng kanyang mata ay nakita niya kung paano nito sinikong ina para pigilan siyang magsalita. Emerald, aalis ka na't lahat-lahat ay magsasalita ka pa ng kung ano-ano. Kung aalis ka, sige, umalis ka na't huwag ka ng marami pang satsat. Tumaas ang sulok ng labi ni Emerald pero may lungkot ang kanyang mata. Alam niyang gustong ipagtanggol ng kanyang ina si Sandra dahil ayaw nitong mapagalitan ng kanyang ama na mahal nito. Pa, ma, ang totoo ay wala akong kabit. Tulad ng sinasabi niyo, may ginawa sa akin kagabi si Sandra na muntikan ko ng ikapahamak. Tumigil sa paglalakad ang kanyang ama na ngayon ay nasa puno ng hagdan. Pero hindi ito lumingon at hindi na rin nagsalita dahil naunahan to ni Sandra. Emerald, nasisiraan ka na ba ng bait? Bakit ako pinagbibintangan mo sa kalokohan mo? Nilapitan niya ni Sandra at mahigpit na hinawakan sa braso. Pero kagad niya yung ipinigsi at muling humarap sa matina sa kamalalim na yumuko. Nang tumayo siya ay walang emosyon siyang nagsalita. Kung hindi kayo naniniwala sa sinasabi ko, ay eto. Kinuha niyang USB at kapirasong papel na kinuha sa bar. Sa kanila pag yon sa mesa para makita ng lahat. Itong ebidensya na ginawan ako ng masama ni Sandra. Kung hindi kayo naniniwala, hindi ko na problema yun. Pero ito lang ang masasabi ko. Ikakasal na ako, kaya wala akong kabit tulad ng sinasabi niyo. Nabiglang lahat sa sinabi niya pero hindi siya nagbigay ng oras para mag-explain. Kinuha niya ang luggage at kagad na lumabas ng bahay at sumakay sa nakaparadang sasakyan kung saan naghihintay si Noriel. Habang bumabiyahe sa mansyon na pag-aari ng pamilya ni Frederick ay nagpalitan ng tensyon ng lungkot na nararamdaman niya. Paano niya kaya harapin si Frederick sa loob ng 1 taon? Makakaya kaya niya na hindi mahulog sa kagapuhan nito at baliin ang unang rules na ginawa nila? Hinahanap ko po si Frederick, mahina't puno ng respeto na sabi ni Emerald na makapasok sa loob ng malaking mansyon. Nakaupo tila naghihintay doon ang 2 matandang babae at lalaki na sa hinuha niya ay lolo at lola ni Frederick. Ayon na rin sa postura ng mga ito. Inihatid lang siya ni Noriel at kagad na rin tong umalis. Ikaw ba si Emerald? Ang gustong maging asawa ng apo ko? Nagulat si Emerald sa diretsang tanong ng lola ni Frederick pero nang minwestra nito na umupo siya sa sofa ay masunurin siyang umupo. Nang masiguro ng pamilya nga ito ni Frederick ay lalo pang naging magalang si Emerald para naman hindi ibang impresyon ng mga to sa kanya. Magandang araw po sa inyo, La. Magalang na bati niya. Alam kong ikaw ang magiging asawa ng apo ko pero kailanman, hindi ka pa nababanggit sa akin ng apo ko. Paano kayo nagkakilalang dalawa? Agad na tinamaan ng nerbiyos si Emerald sa tanong na yon ng lola ni Frederick. Mabilis na umandarang isip niya sa kung anong mastong isasagot. Hindi naman siguro tama na sabihin niya nagkamali siya ng room na pinasukan sa club at aksidenteng may nangyari sa kanila ng apo nito. Kapag ganun, siguradong minus points na kaagad siya sa lolo't lola nito. Isa pa, wala pang nasasabi sa kanya si Frederick tungkol sa magiging rason nila sa grandparents nito. Ano ang gagawin niya? Paano kung mabuko ang pagpapanggap nila? Hindi pwedeng mangyari yon dahil kapag nagkataon ay wala siyang matitirhan. She hesitated. Kasi nagkaroon kasi ako ng problema at nagkataong nandun si Frederick at aksidenteng nagkatagpo kami. Simula noon ay sunod-sunod ng pagkikita namin. Dahil pareho po kaming attracted sa isa't isa sa una pa lang naming pagkikita. Kagat ng labing yumuko si Emerald upang itagong pamumula ng kanyang muka. Dahil sa pagkahiya niya sa ginawang kasinungalingan. Sana naman ay bilhin ng lola ni Frederick ang dahilan niya. Is that so? May paghihinala sa boses ng matandang babae nang magtanong.
Mukhang hindi tutuluyang naniniwala sa sinabi niya. Kilala ko ang apo ko. Hindi yun klase ng lalaki na basta-basta na lang tumutulong at lalong hindi yun basta-bastang pumapatol sa babae na hindi niya matagal nang kilala. Tahimik na sinang-ayunan ni Emerald ang sinabi ng matanda. Kahit 2 beses pa lang niyang nakita at nakasama si Frederick ay ramdam niya na kung gaano to kalamig pagdating sa pakikitungo sa isang babae. Lalo na kung sa taong wala naman itong kinalaman. Then, maybe we are bound by fate. Mahina pero pigil siyang napatawa. Nang magangat siya ng tingin ay napansin niyang titig na titig sa kanyang 2 matanda. Ang lolo ni Frederick na kanina pa hindi nagsasalita ay ramdam niyang kinikilatis din siya. Pasimple niyang iniwas ang tingin at eksaktong napatapat yon sa orasan na nakasabit sa pader. Lola, malapit na pong tanghalian at baka nagugutom na ho kayo. Gusto niyo po ba na ipagluto ko kayo? Gusto ko rin po sanang hatiran ng pagkain si Frederick eh. Biglang pag-iiba niya ng usapan para mawalang pagkailang sa paligid. Agad na lumaki ang mata ng lola ni Frederick na marinig ang sinabi niya at pasimple namang tumango ang lolo nito. Marunong kang magluto, iha? Lumawak ang pagkakangiti ni Emerald. Sa larangan ng pagluluto ay may pagmamalaki niyang sarili niya. Opo, ang kaninang nahihiya niyang boses ngayon na napuno ng sigla. Basta usaping kusinang pag-uusapan. Kaya naman sinamahan siya na mag-asawa sa kusina at tinayaan siya sa kung anong gusto niyang lutuin. Kaagad namang kumilos si Emerald at kahit walang tulong mula sa kasambahay. Pagkatapos ng 1 oras ay nakagawa na siya ng 4 na putahe. Nagluto siya ng magkahalong manok at baboy na adobo. Sinigang na hipon, iskabetsing isda at pinakbet. Simple lang ang mga to pero alam niyang papatok sa 2 matanda ang lasa. Hindi nga siya nagkamali dahil nang matikman ng dalawa, ang luto niya ay walang sawang pagpupuri ang mga to sa kanya. Ang kaninang mapanuring mata ng mga to ay tuluyan ng nawalat na palitan ng paghanga. Napakasarap mo nga talagang magluto, iha. Pero sa susunod ay hindi mo na kailangan gawin ito dahil magiging may bahay ka na ng apo ko. Mayroon tayong sariling cook na magluluto para sa atin. Ang gagawin mo na lang ay pagsilbihan ng apo ko para magkaroon na kayo ng anak na makakalaro namin bago pa man kami mawala sa mundong ito. Muntikan ng masamit si Emerald sa hinihigop ng maasim na sabaw nang marinig ang sinabi ng lolo ni Frederick. Bakit napunta na kaagad sa anak ang usapan? Matapos ang tanghalian, ay niyaya siya ng lola ni Frederick na maglakad-lakad sa malawak na garden ng mga to. Hawak pa nitong kamay niya at kahit may ilang pa rin na hinayaan to ni Emerald. Maybe this is a good sign and the old lady is starting to like her. Emerald, iha? Ang totoo ay marami akong pinagkanulong babae para sa apo ko. Pero ni isa'y walang nagustuhan si Frederick. Ewan ko ba sa batang yon? Hindi ko makuha kung anong gusto. Nawala na rin ako ng pag-asa. Kung mag-aasawa pa bang apo kong yon? Mabuti na lang at sinurpresa niya kami. Ngayon na talagang may inuwi na siyang babae. Hindi mo alam kung gaano ko kasaya. Dahil ang bungakala namin ng lolo niya ay wala na siyang kakayahang umibig sa babae. Na isa siyang pusong babae. Po? Napamatang tanong ni Emerald.